Narito na ang numero unong pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at #1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero uno. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headline. RMN News Nationwide ngayong umaga. Programa ng pamahalaan para sa mga Yolanda victims sinasabotahe raw ng 2 cabinet members. Ayon kay Rehabilitation Czar Ping Lacson. I need not name them, Alam naman nila kung sino sila eh. So, mga 2-3 lang naman yun. Paminuan ng Philippine Army dumepensa sa nangyaring sunog at pagsabog sa Port Bonifacio na kinasugat ng 25 sundalo at bumbero. Hindi naman siya actually imbakan talaga ng explosive. Imbakan namin ng explosive. Wala rito sa Metro Manila. Senator JV Ejercito kabilang sa mga senador na pumirma ng committee report pabor sa pagkaso ng plunder sa mga sangkot sa PDEF scam, kabilang yung kapatid na si Senator Jinggoy Estrada. Problema sa kuryente sa Mindanao, posibleng mas lumala pa. Business sector sa Cagayan de Oro City umaaray na sa mahabang oras ng brownout. Balitang negosyo, All Filipino Food Show itinakda na ngayong buwan. At balita sa ibayong dagat, bilang ng patay sa panibagong pag-atake ng Islamist group sa Nigeria, umakyat sa mahigit 100. RMN News Nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News. Agahon ng Huwebes na ngayon, Mayo 8, 2014, ito ang numero unong RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Buddy Oberas. Live po tayo sa DYHP 612 RMN Cebu, DXMY 729 RMN Cotabato, DYWC 801 RMN Dumaguete at DWDY 1107 RMN Kawayan. Live international via Ustream. Search for RMN Manila, ganun din sa WRMN New York, USA. At sa lahat ng ating mga numero unong AM radio stations nationwide. RMN News Panahon. The weather today, Throwback Thursday. Sa kasalukuyan, yung easterlies o yung hanging nagmumula sa Pasipiko ang patuloy na nakakaapekto sa Southern Luzon at sa Kabisayan. At dahil po dyan ang buong bansa ay maging bahagyang maulap hanggang sa maulap na may pulo-pulong pagulan, pagkulog at pagkidlat sa hapon o gabi. Samantala yung mga baybaying dagat ho na sa buong kapuluan ay maging banayad hanggang sa katamtamang pag-alon kahit ligtas na makapagpangisda ang ating mga kababayan. Sa Metro Manila, malinsangan pa rin 24 hanggang 35 degrees centigrade. Mga kasama, ibinulgar ni Presidential Assistant on Rehabilitation and Recovery Panfilo Lacson na 2 miyembro ng kabinete ni Pangulong Noynoy Aquino na nanabotahe sa programa ng pamahalaan para sa mga nasalanta o sinalanta ng bagyong Yolanda. Ayon kay Lacson, naantala ang pagbuo ng Master Recovery Plan dahil sa 2 kalihim na yon kung saan tumanggi niya itong pangalanan. Nahirapan niya silang makakuha ng data sa mga ito kaya kinakailangan pa nilang bumaba sa regional offices. Anya, idudulog na lamang niya ang problema sa 2 gabinete kay Pangulong Aquino. Meron mga ilang na deadma. Parang walang pakialam na alam nilang dapat cohesive yung coordination at saka yung mga usapan. Pero parang hindi masyado. I need not name them, Alam naman nila kung sino sila eh. So, mga 2-3 lang naman yun eh. Coordination na ginagawa namin, medyo matagal. Kung hindi man matagal, talagang wala. Maski ilang panawagan ng gawin, walang response. Wala man lang sabihin, hindi pwede, hindi namin kaya. Basta as in, wala. Hindi sumasagot eh. Minsan official communication, phone calls, yung mga ganun ba. We try to understand how busy they are, Pero ito, calamity ito. Ibinahagi rin ni Lacson na sa susunod na maghirang ho ng Rehabilitation SAR, dapat ay ipagkaloob na rito ang buong kapangyarihan
Napangasiwaan ng mga proyekto sa pagbangon ng mga biktima ng kalamidad tulad ng ginawa sa Indonesia nang magka-tsunami roon. Sa kabilahon niyan, tiniyak ni Lacson na hindi naantala ang schedule naman ng rehabilitation efforts sa mga lugar na hinagupit ng super typhoon. Alam niyo bakit ko sinabing we're on track. First, walang malawakang kagutuman nangyayari. Wala namang famine, di ba? Wala namang epidemya. Wala naman tayo narinig na may epidemic. At walang breakdown ng law and order. Kung wala tayo sa rail, kung tayo na off track, palagay ko, isa man doon sa tatlong nabanggit ko, posible nangyayari doon. At siguro, yung wala ring malawakang kagutuman, siguro yung mga nagugutom na lamang yung mga tamad. Dahil in the first place, yung area na yon talagang historically, ito yung one of the poorest, if not the poorest region in the country. The Presidential Assistant on Rehabilitation and Recovery is our Panfilo Lacson. Pensang Philippine Army sa nangyaring sunog at pagsabog sa ng Army Support Command, partikular ang Imbacan Explosives and Ordnance Division o Ordnance Division sa may Taguig City. Sa nangyaring pagsabog, 25 ang sugatan mga kasama, kinabibilangan ng 12 sundalo at 13 bumbero. Sa interview ng RMN kay Army Spokesman Colonel Noel De Toyato, nilinaw niya na hindi talaga imbakan na mga pampasabog ang compound, kundi dito lamang daw iniiwan ng mga sundalong out of duty ang kanilang mga bala at baril. Sinabi rin ni De Toyato na nakasunod din ito sa Standard Operating Procedure. Sa kabila niyan, sinabi ng opisyal na ikakasana ang formal na investigasyon upang makakuha na rekomendasyon upang hindi na maulit muli ang nasabing insidente. Magkakandak talaga sila ng formal na investigation dito to get the facts para magkaroon din ng it will result on recommendations and improvement of the facilities. Hindi naman siya actually imbakan talaga ng explosive. Ang imbakan namin ng explosive, wala rito sa Metro Manila. It's a normal practice. Kaya nga ang every unit has its own sinusunod na at meron tayong standard operating procedures on how to store this one. Pasado alas 6 kagabi nang ideklarang fire out ang mapaminsalang sunog sa compound ng Philippine Army dyan sa Port Bonifacio, Taguig. Kabilang si Senador J.V. Ejercito sa 10 senador na pumirma sa report ng Blue Ribbon Committee na nagrekomendang kasuhan ng plunder ang kapatid nitong si Senator Jinggoy Estrada at mga kasamahan sila Juan Ponce Enrile at Bong Revilla. Kaugnay ito ng multi-billion peso pork barrel scam na pinangunahan umano ng negosyanteng si Janet Lim Napoles. Bukod kay J.V., kabilang sa mga lumagdas ay Senate Committee Chair at Senator T.G. Gingona, Senator Serge Osmeña, Senator Grace Poe, Senator Coco Pimentel, Senator Chis Escudero, Senator Laura Legarda, Senator Antonio Trillanes, Senator Bam Aquino at Senator Miriam Defensor Santiago. 3 hanggang 4 na senador pa ang inaasang pipirma sa report para makuha ang mayorya at maiharap po sa plenaryo ng Senado. Inihayag naman ni Senator J.V. na may agam-agam siya sa pagpirma dahil hindi na imbestigahan ang lahat ng non-government organizations, kaya hiniling nito sa komite na ipagpatuloy ang pagdinig maging sa Malampaya Fund Scam. Idina naman ng senador sa biro ang posibilidad na magalit sa kanya ang kapatid na si Senator Jinggoy Estrada, kung saan ay may sanay na niya ito. Mga NGOs na sangkot sa PDAP scam posibleng mabaon sa limot. Kasama natin sa balita, Conde Bata. Nangangamba si Gabriela Representative Luz Ilaga na kung hindi mamadaliin ng gobyerno ang investigasyon ay mabaon na lamang sa limot ang iba pang non-government agencies na sangkot din sa pork barrel scam. Sinabi ni Ilaga na kung hindi bibilisan ng gobyerno ang investigasyon sa pork barrel fund scam ni Janet Lim Napoles ay baka mauwi sa limot ang iba pang fund scam na maaaring mas malaki pa rito. Una nang lumabas sa mga report na bukod sa mga Napoles NGOs ay may 80 pang NGO ang sangkot sa paglulistay sa pondo ng gobyerno. Hindi anya malayo na maaaring mas malaki pa ang mga ito kaysa kay Napoles. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Bata, Tatak, RMN. RMN Nationwide Report. Pinangambahang mas lumala pa ang problema sa kakulangan ng kuryente dyan sa Mindanao. Ito ay matapos umabot na sa 60 megawatts lamang ang produksyon ng kuryente sa Pulangi Hydro Power Plant mula sa regular nitong 256 megawatts na nakabase sa bayan ng Maramag, Bukidnon. Ayon kay National Power Corporation Mindanao Generation Vice President Engineer Rudy Brioso, bunsod ito sa ginawa nilang shutdowns ng kanilang dalawa sa 3 turbines mula sa Pulangi Hydro Plants. Sinabi ni Brioso na maging ang water level ng Lake Lanao
ang bumaba pa sa 699.4 meters bunsod ho ng sobrang init ng panahon, kung saan mas malapit na ho ito sa critical level na 699.15 meters ang tubig rito sa Lake Lanao. Nabatid na maging sa Cagayan Electric Power and Light Company ay hanggang 30 megawatts na lamang ang power allocation sa halip na 140 megawatts mula sa National Grid Corporation of the Philippines. Dahilan para sa mahigit sa 7 oras na rotating brownouts o blackouts nitong dito ho sa lungsod na yun. Samantala, business sector umaray na sa mahabang oras ang brownout. Kasama natin sa Balita Live, Alwin Saliring ng RMN Cagayan de Oro. RMN Report. Umaray na ang business sector sa Cagayan de Oro City dahil sa mahabang oras na rotating brownouts. Ayon sa Cagayan de Oro Chamber of Commerce and Industry na nababahala lalo na yaong maliliit na negosyante at walang generator sets dahil sa nalulugin na ang kanilang negosyo. Habang yaong may mga generator naman ay naiinis din dahil sa nadadagdagan naman ang kanilang expenses. Ang ginagawa na mga ngayon ng mga negosyante sa lungsod ay nag-a-adjust sila ng working hours at pagtitipid ng kuryente. Sa ngayon ay pinapatupad pa rin ng Cagayan Electric Light and Power Company o si PELCO ang mas mataas na oras sa pagkawala ng kuryente na umaabot 7 hanggang 8 oras. Kasama mo sa DXCC Cagayan de Oro, ayon sa Riring Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Ang gobyerno pag-ibayuhin raw ang poverty reduction programs. Kasama natin sa balita si Deo de Guzman. RMN Report. Tiniyak ng Palasyo ng Malacanang na paiigtingin pa ng gobyerno ang mga reformang ginagawa para mapagaan ang buhay ng bawat Pilipino sa pamamagitan ng inclusive growth. Ito ang ginawang pagtiyak ng Palasyo matapos ang pag-anunsyo ng Philippine Statistics Authority sa pagbaba ng poverty incidence sa bansa sa 24.9% noong 2013 mula sa 27.9% noong 2012 at bumaba din naman ang mahihirap na pamilya sa 19.1% noong nakaraang taon kung ikukumpara sa 22.3% noong 2012. Ayon kay Communications Operations Secretary Sunny Coloma, kapareho din ito ng lumabas na resulta ng survey ng Social Weather Station kung saan bumaba din ang antas ng kahirapan sa bansa noong unang bahagi ng 2013 kung ikukumpara sa kaparehong panahon noong 2012. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang para sa DZXL 558, Deo de Guzman, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Ang DFA tiniyak po ang tulong sa libu-libong na isyuhan ng depektibong passport. Kasama natin sa Balita Live, Joyce Adra. RMN Report. Nanawagan ng Department of Foreign Affairs o nanawagan o umapela itong Department of Foreign Affairs sa mga may-ari ng depektibong passport na magtungo sa kanilang passport division o di kaya ay sa kanilang mga satellite office sa Metro Manila at sa mga lalawigan. Ito ay para mapalitan ang passport lalo na ang may mga detached na cover. Malinaw o nilinaw naman ng DFA na ang replacement ng mga passport na nagamit na ang maraming pahina ay hindi libre. Partikular na may depektibo ay ang mga passport na na-issue at may serial numbers na EB601 hanggang EB1267350. Una nang umapela sa pamahalaan ng OFWs na imbestigahan ng DFA sa pag-i-issue nito ng 10,000 depektibong passports. Kasama mo sa DFA, Joyce Adra, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Ang MILF masama ho ang loob sa Zamboanga City Government. Kasama natin sa Balita Live si Daisy Mangod ng RMN Cotabato. RMN Report. Hindi na itago ng pamunuan ng Moro Islamic Liberation Front ang sama ng loob sa Zamboanga City Government dahil sa hindi pagpayag nito sa Bangsamoro na makapagdaos ng peace rally noong araw ng Linggo upang ipanawagan sa Kongreso na aprubahan ang proposed Bangsamoro Basic Law o BBL. Ayon kay MILF First Vice Chairman for Political Affairs Ghazali Jafar, masama ang kanilang loob o ng Bangsamoro dahil sa naging hakbang ng local government. Paglabagan niya ito sa karapatan ng Bangsamoro, hindi rin ito pagsunod sa naging kasunduan ng gobyerno at ng MILF. Nitong Linggo nang maglunsad ng simultaneous rally ang iba't ibang Moro groups sa iba't ibang bahagi ng Mindanao upang ipanawagan sa Kongreso na huwag antalain ang BBL bill at agad na aprubahan alang-alang sa kapayapaan sa Mindanao. Ang Zamboanga City ay hayagang tumututol sa Bangsamoro government. Ano naman kay Professor Rabi Angkal, chairman ng Mindanao
Mindanao Alliance for Peace na siyang nanguna sa naturang peace rally na malinaw sa saligang batas ng Pilipinas na pinahihintulutan ang karapatang mapayapang pagtitipon upang ipahayag ang makabuluhang saloobin ng sinuman. Sinabi pa ni Angkal na napakahalaga ang pagrespeto sa karapatan ng bawat isa na isinintabi ng Zamboanga City Government at ang pagsuporta sa kapayapaang isinusulong ng gobyerno ng Pilipinas at MILF. Kasama mo sa RMN Cotabato, Daisy Mangod, Tata, RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Negosyo. Isasagawa ngayong Mayo 6 o 16 hanggang 18 ang inabangan pong Philippine Food Expo 2014 sa World Trade Center sa Pasay. Sa ikalabing-dalawang pagkakataon mga kasama, gustong samantalahin po ng mga organizer na maipakita mga pagbabago, oportunidad at teknolohiya sa industriya ng pagkain bilang paghandaan rin sa pagsasayab ng merkado ng mabansang kasapi sa ASEAN o Southeast Asian nations. Naniniwala ang Philippine Food Processors and Exporters Organization o PhilFoodex na sa pamagitan po ng okasyong yan, magbibigyan daan ang mga kumpanya ng pagkain at mga kalahok na pagbutihin pa ang mga produkto at pagkaing Pinoy. Kasama rin sa 3 araw na Food Expo ang pagkalob ng mga technical at business sessions, product demonstrations at iba pang special events. RMN News Abroad. Umakyat na sa 126 o 25 lang ang mga namatay sa panibagong pag-atake ng mga Islamist group sa hilagang silangan ng Nigerian Nigeria sa bayan ho ng Gamburu. Hinihinalang miyembro ng Boko Haram ang pumaikot ho at namaril sa naturang lugar. Ayon sa mga saksi, nanunog ho ng mga bahay ang nasabing grupo at may mga biktima rin din na ginilitan ho ang mga lalamunan. Sus. Nagpadala na ang Amerika sa Nigeria ng tulong militar para mahanap ang 200 bihag ng mga ito. Magpapadala rin ang Great Britain ng maliit na team, hindi ng France para tumulong sa Nigeria. Matatanda ang may kaugnayan din sa Islamic group ang pagkidnap sa 276 na mga estudyante nung nakaraang buwan lamang. Mga kasama, live na live pa rin mula dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News nationwide ngayong Webes na tayo, Mayo 8, 2014. Sa mga taga-Iligan, abangan nyo po, andyan na sa kasamang Ramil Imborong at Jesse Chris Kinabato sa RMN News Diretso, Balitang Iligan sa numero 1 DXIC 711. Panoorin ang naging pagbabalita natin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube pa rin, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you po, Lord. Tayo ay nagkasama-sama muli. Salamat sa inyo naging panahon sa amin. Sama nyo sa Serbisyo Publiko, Weng de la Peña. At Buddy Oberas. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. RMN Radyo mo Nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Nationwide. Buong bansa isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Oras ho natin ay tatakalas 7:18 ng umaga na.